Magandang tanghali, welcome back ulit sa aking vlog, no? Ngayon, pag-usapan natin, ang dami pa rin kasing nalilito. Sabi nila, Sir RJ, ano ba dapat yung mga kinakain ng isang pasyenteng may hypothyroidism? O tara, pag-usapan natin. O ito, sasagutin ko base sa experience ko bilang isang pasyenteng may hypo at base na rin ito sa recommendation at management ng aking doktor, no? O tara, game na. Okay, simple lang naman yung dapat nating kainin mga ka-thyroid. O no, ganito. Ano ba yung mga dapat? Yan ang laging tinatanong. Pwede ba ako ng asukal? Gusto kong kumain ng ice cream? Mga ganyan. Pwede pa ba akong magkanin? Ang sagot, oo po, pwede. Okay? Umpisahan natin sa tinatawag na macronutrients. So, tatlo ang macronutrients. Meron tayong tinatawag, number one dito, yung tinatawag nating carbohydrates. Carbohydrates. Okay, alam naman natin na ang carbohydrates, source yan ng ating enerhiya, ng ating energy. Kailangan ng katawan yan. Hindi yan masama. Okay? Hindi po yan nakakamatay. Mapwera sobra-sobra. Okay, number one dyan, ang pinakasikat sa ating carbohydrate, sa ating mga Pinoy, ay yung kanin o rice. Pwede pa ba akong kumain ng rice o ikaw na may hypothyroid? Ang answer, yes, pwede. Ako kumakain ako ng rice. Puti, pula, o kaya brown rice. Kumakain ako niyan. Hindi po pwedeng hindi. Kasi source of energy yan. Itatanong nyo kung kumakain pa ba ako ng tinapay. Ang answer, oo, kumakain pa rin naman ng tinapay. Kahit sabi mong hindi ako laging kumakain nun, kahit papano, pagka meron, kumakain. Oh, kasi ganito yun, no? Yung carbohydrates kasi, yan ay source ng ating energy. Paano mo magagampanan yung daily routine mo o yung daily activity mo kung kulang ka sa enerhiya? O halimbawa, ang trabaho mo ay isang engineer, nurse, o kaya naman ikaw ay lineman. Paano mo gagampanan yon kung ikaw papatay-patay sa trabaho? O, 'di ba? So kailangan natin ng carbohydrates. Ito kasi yung catch. Ang dapat kasing sukat, halimbawa lang ang dapat kasing sukat ng carbohydrates mo, halimbawa, isang cup ka lang sa almusal ng kanin. Ang ginagawa kasi, ay ako guilty ako rito, ang ginagawa kasi ng karamihan dito, bawat kain nila, laging double rice. Nung kabataan ko, ganyan ako, nung edad kong 20, mga teenager, hanggang pagpalagay mong bago mag-30, lagi ang kanin ko dalawa. Matik yan. Minsan pag umorder ako, ate, pabili ako ng pinakbit mo at saka pritong isda, tapos dalawang kanin ha. Lagi akong ganun nun. Well, kailangan talaga natin ng carbohydrates. Hindi yan po pwedeng mawala sa atin. No? Isa yon sa macronutrients. Nakakaboost yun ng ating energy, lalo na kung ikaw ay mahilig mag-basketball, mag-jogging, magbuhat ng barbell, no? Kailangan ng katawan natin yan. So, huwag kayong matatakot mag-take ng carbohydrates, basta pasok po siya sa inyong limit lang o sa caloric intake nyo. Okay? Pangalawang macronutrients o macronutrient. Pangalawa dito ang protina. Protein. Alam naman natin kung saan nagiging tawag dito mabisa ang protein. Ang protein po, yan ay nakakatulong sa muscle repair, muscle growth. Okay? Lalo na pag dumadating tayo ng edad na 30 na, mga pagpalagay mong 30 ka na, 32, 35, sa akin, sa edad ko, 35 na ako. So, dapat talaga, 37 na ako, nagpabata pa. So, dapat talaga nagtitake tayo ng protina, no? Kasi, sabi nga ni Doc, nababawasan ng ating muscle. Sa akin, talagang pinipilit kong magkaroon kahit maliit. Kasi nga, ang nangyayari, ang muscle natin, nakakatulong yan sa pag-burn ng calories, ng fats, no? Kasi bumabagal na po ang ating metabolismo pagdating natin ng edad 30. Actually, minsan nga, 25 pa lang, mabagal na. Lalo pang may hypothyroid tayo, no? So, kailangan po natin yan. Hindi naman masama ang pagtitake ng protina. Wag lang naman sobra-sobra. Again,
magpaturo po kayo sa mga doktor nyo kung gaano ba kadami ang dapat kong kaining protina. Kasi hindi tayo pare-pareho ha. Sa akin, madalas kong kinakain, kagaya namin ng misis ko, kumakain kami talaga ng isda, yung salmon, kasi yun yung mura. Kumakain kami ng manok, mapaginiling, o kaya mapadibdib ng manok, yan mga kinakain namin. Kasi guys, yung protina, nakakatulong yan. Hindi lang siya para sa ating pampaganda ng muscle, nakakatulong rin yan para ma-stabilize siya yung ating body. Okay? Meron kang power. Halimbawa, nagkaroon ka ng weightlifting, nagbuhat ka, o yung carbohydrates mo, nasusunog mo. Etong catch. Yung mga muscle natin, yung mga fibers niya, napupunit. Okay? Napupunit yung iba dyan. Ngayon, paano magkakaroon ng building blocks or paano tayo magkakaroon ng repair? Sa kinakain nating protina, syempre, pumupunta yun doon at siya ang nagiging pamalit sa mga napupunit na muscle sheets, no? So, yun yung tinatawag nating repair. Kaya, mapapansin nyo yung mga ibang atleta, mga bodybuilder talaga, talagang protina kinakain. Kita nyo, ang gaganda ng katawan, no? Kasi nga, yun yung kailangan ng katawan natin. Okay? Pero syempre, wag namang sobra-sobra dahil mahirap din. No? Pwede tayong magkaroon dyan ng problem sa bato. Nahihirapan yung bato, nai-stress niya yung bato natin, no? Yung mga kidneys. So, hindi rin naman maganda. Kaya hanggat maaari, sapat lang po. Pangatlong micronutrients, alam nyo kung ano? Fats. Kailangan ng katawan ng fats. Okay? Para sa cell repair, sa tissue repair, sa brain, kailangan po ng brain ang fats, no? Yung mga good fats, mag-take po kayo niyan. So, saan ko ba makukuha ang mga good fats? Number 1 dito, avocado. Pwede po yan. Sunod, itlog yung puti. Pwede ka naman kumain ng pula. Pero wag lang masyadong madami. Okay? Kasi minsan ang ginagawa ko, tapon yung pula, tapos kakainin ko yung puti. Minsan, ba, dalawa yung nilaga ko. Yung isa doon, itatapon ko yung pula. Tapos, yun lang. Yun yung kakainin ko. Okay? Sunod, source niyan, salmon. Yan. Hindi lang protina ang salmon. Mataas din ang salmon sa good fats. Okay? Ang salmon nga pala guys, kung titingnan nyo, kahit i-check nyo sa internet, zero carbohydrates yan. So, pwede ka dyan, partner mo yan ng kanin. Huwag namang maraming kanin. Okay? Sunod, pwede kayong kumain ng mga nuts. Okay? Cashew nuts, pistachio nuts. Tapos itong pumpkin seed, mataas po yan sa good fats. Ang pumpkin seed, bukod na sa mayaman sa good fat, sa omega 6, no? Maganda yun sa heart. Okay? Mayaman din po sa magnesium ang pumpkin seed na nakakatulong makapagpa-relax ng ating mga blood vessels para makatulong sa pagpe-prevent ng ating pagkakaroon ng high blood pressure. See? Ganon. Okay? Yun yung mga macronutrients natin. Macro, malaki. Macro, ang micro, maliit. Okay? O sige, bigyan na natin ng diin. Yung macronutrients, yan yung mga vitamins and minerals naman. Iodine, yung mga calcium, yung mga yan, selenium, that is micronutrients. Ang macronutrients naman, yung carbohydrates, tawag dito, yung fats, at saka itong protina, yan. No, magkakaiba yan ng function ha, hindi yan pare-pareho. So, ganun lang kasimple. Ito kasi ang nangyayari sa ating mga may problema sa thyroid no, sa hypo. Ang gusto kasi natin gawin, aminin nyo naman sa hindi, kahit ako ganyan ako nun, gusto pa rin natin gawin yung kain natin noong normal pa tayo. Hindi naman ganun. Kahit nga normal ka, subukan mo kumain ng marami, magkakaproblema ka rin. Ewan ko lang, kung hindi tumaas yung cholesterol mo, yung sugar mo, magkakaroon ka rin ng problema. Ang number 1 natin kailangan dito, kung ano yung naumpisahan nating diet, let's say, low salt, low fat diet, yan, rich in protein diet, kailangan nating gawin yan. Okay, may resiliency tayo, saka tayo papasok sa disiplina. Unti-unti nating ikakat yung mga maling nakagawian na. Mahilig kang kumain ng processed food, o di babawasan natin.
dahan-dahan. Okay? Ganun lang kasimple. Ano, wag niyo nang pahirapan yung sarili niyo na ang kakainin ko lang 3 kutsarang kanin. Niloloko mo sarili mo nun. Ang akin doon, bawat meal ang gawin mo half rice o kaya 1 cup of rice. Ako ang ginagawa ko ha, sa morning syempre wala akong rice. Okay? Sa tanghalian may isa akong rice. Sa hapunan may isa akong rice. Ganun lang. No, mami-maintain mo yung timbang mo niyan. Tapos syempre, kakain ka. Hindi lang porket nagda-diet ka, ang gagawin mo, kakain ako ng mga tabaan ng baboy. Pwede naman. Pero wag yun. Okay? Ang gawin mo lang, portion lang. Enough na yun eh. Kakain ka ngayon, di ba? Inihaw na bangus. Oh. Lagyan mo ng, partneran mo naman kahit pinakulo ang okra at saka bok choy o kaya ano ito? Yung kangkong. Okay na yun, may partner kang ganun. Tapos yung kanin mo, hanggang 1 tasa ka lang. Tapos sa hapunan, kahit ganun ulit, basta 1 tasa ka lang. O yung morning ang medyo kailangan mong paghandaan, dapat may prutas ka man lang sa umaga. O meron ka man lang nuts sa merienda. O kaya yung pumpkin seed. Yung pumpkin seed, makakabili ka naman yan kahit sa Robinson Supermarket, sa mga ganyan, meron yan. Wag naman yung ikaw yung magbabalat, tapos maalat, wag yun. Ang maganda doon yung nakapak na. 2 kutsara lang nun sa isang araw, okay ka na. Maganda yung sa fiber. Sa una, medyo parang mautot-utot ka, tapos medyo parang sumasakit yung tagiliran ko. No? Kasi nga, rich in fiber yun. Nakakababa ng cholesterol yun. Superfood yun. Hindi siya basta-basta, no? Tsaka abot kaya naman siya, mura. Okay? So, ang akin, no, yun lang yung mapapayo ko sa inyo, kainin nyo. Kung maalala nyo yung elementary nyo, go food, grow food, glow food. Yung mga yan. Padali lang. Okay? O paano, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. At God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat.